Wala sa mga taong naroon ang nagulat sa hinayag ng matanda. It's like they already know his disease. Kahit si Dominic ay hindi na nagulat. Looks like you all know. Turan ng Don. Umahon ito sa kinauupuan at may kinuha sa kanyang mesa. So make this meeting short because I know all of you don't want to be in the same room for hours. Inilapag ng Don ang 2 folder sa coffee table na nasa pagitan ng ginang at nila ni Dominic. That is your copy of my last will and testament. The original is kept in my safe where only one person can open. At sino po yun, Dad? Sa wakas ay narinig din niya na magsalita ang lalaking nasa kaliwa ng ginang. Ito siguro yung Carlo na stepbrother ni Dominic. Only that person will know. Ngumisi sa kanya ang matanda na agad din namang umiwas upang hindi siguro mapansin ng ibang naroon. Take that copy and read it on your own. Nothing will be changed on my will unless the person involved gave it away voluntarily. Pagkasabi ng Don ay lumabas na ito ng silid. Kinuha ni Dominic ang isang folder saka kinuha ang kamay ni Althea. Let's go. Anito, agad naman siyang tumayo pero nakakailang hakbang pa lamang sila nang magwika ang ginang. Napakakapal talaga ng mukha mo. Magpapakita ka sa amin matapos kayong magtago ng iyong ina sa kung saang basurahan para ano? Para makihati sa pera ng asawa ko? Mom, enough. We both know where we are in this house, so stop. Nakita niya ang pagkapahiya sa mukha ni Carlo sa inasal ng ina. Why should I stop, Carlo? Tama naman ang sinabi ko. Kayo lang ni Karen ang may karapatan sa lahat ng maiiwan ng daddy ninyo. Walang karapatan ng lalaki na yan sa kung anong naipundar ng iyong ama. Hindi niya magawang tingnan ang ginang dahil alam niyang nagpupuyos ito sa galit. Naramdaman na lamang niya ang paghigpit ng hawak ni Dominic sa kamay niya. Pinipigilan nito ang galit. Mom, I already told you the law. And besides, desisyon yan ni Dad. In the first place, dapat si Kuya lang ang nagmamana ng lahat pero nakihati pa tayo dahil sa inyo. Masaya dapat silang pamilya. Pero dahil sa inyo, naging isang anak sa labas si Kuya. Gayong siya lamang ang tunay na anak rito. Yun ang nakapagpalingon kay Althea upang tingnan ang ginang. Kay Carlo ito nakatingin at galit na galit ang mga mata nito. Namumula na din ang mukha nito na anytime ay pwedeng sumabog sa galit. Shut your mouth up, Carlo! Dapat nga magpasalamat ka sa akin dahil kung hindi ko ginawa ang ginawa ko, baka pupulutin tayo sa basurahan. Ako ang asawa at kayo ang legal na anak namin. Kaya kayo lang ang dapat na may karapatan. Magsasalita pa sana si Carlo nang harapin ni Dominic ang ginang. Kung pera lang din ni Dad ang habol nyo, pwede nyo na bang ibenta ang mapupunta na property sa inyo? Pero kung ano ang iniwan sa akin ng aking ama ay iingatan ko. Anak ako sa labas, pero nakalimutan mo yata na ang aking ina ang tanging minahal ng aking ama at hindi ikaw. Bakit ka nga ba pinakasalan ni Dad? Dahil sa pagsasabi mo na may anak kayo. Kayo, which happened to be a lie dahil napatunayan ni Dad na you're incapable of bearing a child. Maswerte pa talaga kayo dahil may iiwan pa rin sa inyo si Dad. Actually, I don't even need his money because I have my own company to manage. But since mukhang malaki ang tiwala sa akin ng asawa mo, na ama ko, sa akin niya iniwan ang kumpanya. Napanganga naman ang ginang sa sinabi ni Dominic. Binuklat at binasa nito ang nilalaman ng folder at base sa reaksyon nito ay tama ang sinabi ni Dominic. No! This can't be, Rigor! Tawag nito sa asawa na kanina pa umalis ng silid. Take care of your mother, Carlo. She needs her medication. Pahabol na wika ni Dominic bago sila tuluyang umalis. Naging tahimik lamang ang biyahe nila hanggang sa makarating sila sa kanilang pupuntahan. Hindi alintana ni Dominic ang mga matang nakatingin sa kanila habang hawak nito ang kamay niya at hila siya patungo sa opisina nito sa Ilacad Group of Companies. Ang akala niya kanina sa Ilacad Mall sila papunta pero dumiretso sila sa kumpanya na pag-aari ni Dominic. Lahat ng mata ng empleyado nito ay nakatuon ang mata sa kanya. Hindi ba yan si Althea Molina? Yung dating girlfriend ni Albert? Siya ba ang asawa ni Sir Dominic? Bagay sila. Maganda pala talaga siya sa personal. Simple at mukhang mabait. Tama lang na naghiwalay na sila ng Albert na yon.
Ilan lamang yan sa mga narinig ni Althea hanggang sa marating nila ang napakalaking opisina ni Dominic. Naupo ang asawa niya sa swivel chair at itinapon sa mesa ang last will ng ama nito. He shut his eyes as he rested his head on the headrest of the chair. Nakatanaw lang siya sa mga kilos nito. Actually, nakatayo lang siya, few feet away from the door, which was locked by Dominic. Hindi niya alam kung uupo ba sa couch o tatayo lang doon. Ayaw niya din umimik dahil mukhang hindi maganda ang mood ng asawa. Hindi niya pa ito nakikitang nagagalit and she doesn't want to see that. Baka hindi niya kayanin. Dominic is a serious man and she knows that a serious person is difficult to deal with, especially when they're mad. Tahimik na lamang si Althea ang naglakad patungo sa couch at naupo. She sat there quietly. Gusto niya sanang magpaalam rito para lumabas, pero natatakot siya na baka sa kanya nito maibunton ang galit. Ayaw niya din naman na i-open ang topic tungkol sa pamilya nito dahil ito ang pinakamahigpit na bilin ng kaibigan nito at ni Maris na wag niyang i-open na topic. She doesn't want to turn her world into a mess. I hate her. Mahinahon ngunit may galit na wika ni Dominic. Napatingin siya rito. Nakatingin ito sa malaking portrait na nakahang sa opisina nito. It was a picture of him in his teenage years and a woman beside him was smiling from ear to ear. The woman looks very proud of Dominic. Who is she? Tanong ni Althea. Jasmine Cruz, my mother. Kaya pala may pagkakahawig ang nasa larawan at si Dominic. Ito pala ang ina ng asawa niya. Hindi na siya nagtataka kung bakit magandang lalaki ang asawa niya. Maganda at gwapo din naman kasi ang mga magulang nito. Nasaan siya? I want to meet her, she said, and she meant it. She wants to know what kind of mother Dominic has. Katulad kaya ito ng mama niya? Why? I just want to congratulate her for raising a successful man. Hindi ito sumagot. Sa halip ay umahon ito sa kinauupuan at lumapit sa kanya. Let's go. Yaya nito. Saan? To her. Anito sabay turo sa larawan ng ina. Sumunod na lamang si Althea rito nang maglakad na ito papalabas ng opisina. At katulad kanina, hawak na naman nito ang kamay niya habang naglalakad sila. Siya na ang nahihiya sa mga taong nakatingin sa kanila dahil sa ginagawa ng asawa. Do we really have to hold hands? Akala ko ba ayaw mo na may makakilala sa akin bilang asawa mo to protect me from rumors? When did I say that? She rolled her eyes. Early this morning. Hindi niya napigilang magtaray rito. You know what? I have this condition called forget the useless things. So, automatically I forgot about that. Kinunutan niya ito ng noo. Are you serious? Agad naman itong ngumisi at napailing. I'm kidding. I just realized that the world will soon learn about our marriage. Bakit pa natin nililihim, di ba? If it's about your father, I can handle that. Hindi na siya nakaimik pa dahil nasa tapat na sila ng kotse nito at pinagbuksan na siya nito ng pinto. Meaning, kailangan na niyang sumakay para makarating sila sa dapat nilang puntahan. Sa isang private cemetery siya dinala ni Dominic. She's wondering at first, but when she saw the mausoleum with the huge portrait of his mother, that's when she realized that Dominic's mother is already in heaven. She's my mom. She doesn't know what to say at that moment. Hindi niya alam kung dapat ba siyang malungkot at damayan ang asawa. I'm sorry. I didn't know. Ang akala ko. You don't have to. Kumuha ito ng 2 kandila sa isang maliit na cabinet sa corner ng mausoleo. He lit the candle, kaya nakisindi at nakitirik na rin siya rito. Ilang taon na siyang wala? 10 years. She had a heart attack and I was not beside her that time. I felt guilty, but in the end, I felt relaxed. She left a letter for me, telling me about my father. Ibig sabihin, nalaman mo lang na anak ka ng tatay mo nung mawala ang mom mo? Oo, at sana hindi ko na lang nalaman. I was happy without him, but as mom's death wish, kinilala ko ang aking ama. Pinilit kong tanggapin ang buhay at sitwasyon na mayroon kami. Muli siyang tumingin sa lapida ng ina ni Dominic. Namatay ito noong time na nag-celebrate siya ng 18th birthday niya kasama ang mga kaibigan niya. Her death anniversary is the same as my birthday. So it means you'll be celebrating your birthday at the same time you'll be mourning for her death.
Hindi niya alam kung bakit yun ang lumabas sa bibig niya. Pinagpasalamat na lang niya na hindi ito nainis o nagalit. I don't have any problems with that. Wika nito habang hinahaplos ang maliit na larawan ng ina sa lapida. Mom would be so happy to know that I'm already married. Nawala siya na hindi ka nakikilala. Kaya sana nakikita niya tayo ngayon. Nakangiti itong tumingin sa itaas at nagsalita. Mom, this is my wife, Althea Molina, Ilacad. Pasensya ka na kung ngayon lang ako nakabisita. I was too busy these past few days. Anyway, Dad has the same disease like what you had. I just hope that in the next life, you will both find your happiness. I'm now happy with my life and my wife beside me, Mom. Hindi napigilang mapangiti ni Althea sa narinig ng mga sinabi ng asawa. May tinatago din palang sweetness sa katawan ng asawa niya. I will take care of your son, tita. I will always be beside him. Sa gilid ng kanyang mga mata ay nakita niya ang pagtingin nito sa kanya, kasabay ang isang ngiti. The smile that lit up his face. She turned to face him. Sinalubong niya ang mga mata nito na kumikinang sa kasiyahan. You promise? Tanong nito, you'll always be by my side? Yes, I promise. That's what a wife should be, right? Another smile escaped his lips, and at that moment, her heart beat faster than normal. She knows what it means. Nahuhulog na ang loob niya sa asawa. Should she stop that? Wala naman sigurong masama at wala din naman sigurong magagalit kung mahulog ang loob niya sa asawa niya. Ang pinangangambahan na lamang niya ay kung mahal din siya ni Dominic. Paano kung wala naman nararamdaman sa kanya ang asawa? Bahala na, dahil ang mas mahalaga sa kanya ay ang mga pinapakita sa kanya ng asawa. At sapat na yun para maramdaman niyang mahal din siya nito. Aminin na kaya nila ang totoong nararamdaman nila sa isa't isa? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.